What's up mga kabenggador, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, and welcome back for another video, another live streaming. Mga kababayan, mga kabenggador, shoutout po sa inyong lahat dyan. Of course, binabati ko ang ating mga taga-subaybay magmula noon hanggang ngayon at maraming salamat po. Once again, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, Birador Pikwa at your service. Ayan. So ngayon mga kababayan, no, alam naman natin ongoing ang Blue Ribbon Committee ngayon, no, regarding dito sa Cabral Files or dito pa sa mga natitirang kulugo, okay, ng Senado at ng Kongreso, mga kababayan, no, yung mga hindi pa nasasakote. Pero maraming ang nagsasabi, mga kababayan, na parang tila ba parang tila ba may namumuong alyansa dito sa ginanap na Blue Ribbon ngayon dahil parang talagang pinupush ni Marcoleta, mga kababayan, na maging star witness daw itong si Sara Diskaya, itong mag-asawang Diskaya, mga kababayan, dahil nga po alam naman natin from the very start talagang ang attorney na nila itong si Marcoleta, di ba? Si Marcobeta po, mga kababayan. Ay, nakakatawa lang, mga kababayan ko. Paulit-ulit na lang yung argumento nito ni Marcoleta. Para bang hindi na nagsasawa. Di ba? Para bang every time na lang na may hearing, parang masyado siyang feeling niya, bida siya no? Oo, kaya ang magandang tawag talaga rito, Mr. Senator Bida-Bida. Di ba? Oo, di ba? Kasi bida-bida no? Ang daming, hindi siya mag-stick doon sa, mga kababayan, hindi po siya mag-stick doon sa mismong main topic, main goal, nung, na yon, di ba? Ng Blue Ribbon Committee na yan. Hindi po siya mag-stick dito sa mga talagang pinag-uusapan at talagang kailangan isukol, 'di ba? Kailangan talagang mga managot. Para bang gusto niyang palabasin wala na lang Tonsela Diskaya, hindi naman pwede 'yung mga kababayan, 'di ba? Dapat managot ang dapat siyang managot. 'Di ba? Hindi pwede 'yung ngalngal ka ng ngalngal, no, naturingan senador ka. Tapos tumatayo ka bilang isang abogado rin nitong mga tampalasang ito na nangurakot at 'di ba nagnakaw sa kaban ng bayan. Aba, pera po natin 'yan, mga kababayan, alalaan niyo, 'di ba? Mga kabenggador. Kaya eto, napakagandang benggahin nito dahil, mga kababayan, meron na naman iniiyak si Marcobeta dito sa hearing nato, mga kababayan. Ito po yung yung hearing ngayon na kasalukuyan pa rin tinatalakay. Pero i-highlights muna natin itong sentimiento ni Marcobeta at bibigyan natin ng reaksyon, mga kababayan. So, eto, mga kababayan, panoorin po natin Then following the MIPS start and ends, you establish that talagang merong discrepancy sa coordinates. Actually, lahat. Yung 50, more than 50 and less than 50, sabi nga ng chairman, parehong mali yun. Because talagang may diferensya, tama? In comparing po yung actual na site and yung MIPS start coordinate. Yeah, the reason is, ang nangyari nga, ang pinadala sa opisina ng Pangulo ay yung MIPS application. If you will recall, nandiyan naman si Yusek Bernabe. During the first hearing of the Blue Ribbon Committee, of which I was the chairman, I already pointed out na ang sumbong sa Pangulo was based on the MIPS submission, which is wrong. Nagtataka ako kasi, Mr. Chair, kung bakit hanggang ngayon ayaw pa nilang sabihin yung dahilan. Nung pinag-submit kayo ng Pangulo, whatever reference data you might have, pwede naman yung ibigay yung PCMA. The PCMA is more accurate than the MIPS. Yusek Bernardo, will I be correct in assuming that?
Mr. Chair, tama po, yung PCMA po yung actual. Yes, and then there is even more accurate than the MIPS and the PCMA. Ito yung tinatawag ninyong Survey 123. Tama? Yun nga nga itong siguro. Ito mga kababayan, lilinawin lang natin. Ito pong tinatalakay na to. Kasi kung maaalala nyo po, si Senator Ping Lacson, kinlaro po niya sa kanyang press conference nung nakaraang araw na di umano ay mali daw ang naibigay na submission report, no, galing kay Bunoan, galing sa DPWH na binigay kay Pangulo dahil according sa mga senador na ito na nasa Blue Ribbon Committee, especially sa sinasabi nito ni Marcoleta is ito daw ay hindi nagtutugma o ay hindi raw nagtutugma. So kahit na isumbong, hindi pa rin siya nagtutugma. Pag pinuntahan daw, hindi naman pala, wala naman pala yon, no? So ito yung gustong klaruhin nila dito po sa Blue Ribbon Committee session na to. Okay? So ituloy natin yung sinasabi ni Marco Beta, mga kababayan. Naguguluhan sa inyo. Bakit nga yun ang unan yung naisip? Of course, nagpaliwanag si former secretary, tama naman yun, at sa pagmamadali, dahil nga kailangan na ng Pangulo, ang naisip ay yun muna. MIPS. Pero ito multi-year kasi. Kahit paano mo isipin, yung multi-year, kumagalaw naman yun eh. Kung pagbabasihan po natin ang inyong mga records, tingnan po ninyo, sinasabi pa nga dyan sa PCMA, this is geotag ito eh. Di ba? Real time. So doon pa lamang sa real time geotag, dapat yun ang binigay ninyo. So na-lessen sana yung 421. Anyway, sabi ni former secretary, it's mind-boggling na 421 naman. Siguro nga sa karanasan naman niya. Kasi kaya niya sinasabi to, mga kababayan, no, dahil nga para sa kanila ang totoo ay yun sa Cabral Files. Okay, yun sa Cabral Files. At sabi nga ni Senator Ping nung nakaraan, iimbestigahan nga raw itong Cabral Files at titignan nila kung merong mga ebidensya or nagtutugma, 'di ba? Pero ako para sa akin, mga kababayan, para sa akin pwede naman siyang imbestigahan eh. Kaso puta, nagkakalokohan lang tayo kasi diyan eh. Sa totoo lang, mga kababayan,